araw sa inyong lahat. Magandang araw din po, ma'am. Magsitayo po ang lahat para sa ating panalangin. Binibining Rivera, maaari po ba itong pamunuan? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, Lord God, thank you po sa binigay ng magandang araw ngayon upang maisagawa ng aming teacher ang kanyang demonstration. So, yun lang po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Maraming salamat. Bago po maupo, maaari po bang pakiayos ang inyong upuan at pakipulot po ang mga nakikita niyong basura. Maraming salamat. So, bago tayo magsimula, nais ko muna pong basahin ng sabay-sabay ang ating panuntunan sa oras ng klase. Maaari po bang basahin? Panuntunan. Sipag lagi sa klase. Oras ay huwag sayangin. Kwentuhan, mamaya na. Sulat, sagot, sigasi. Alaga sa gamit at paligid. Yes sa respeto. So, yan po ang ating panuntunan sa oras ng klase. Ngayon, bago natin buksan ang ating panibagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Sino po ba ang nakakaalala ng ating tinalakay noong nakarang aralin? Ma'am, Sige nga po, Binibini. ang tinalakay po natin ay tungkol sa sektor ng agrikultura. Tama. Ang tinalakay natin noong nakarang aralin ay tungkol sa sektor ng agrikultura. Ano nga ulit ang agrikultura? Sige nga po, Binibini. Ang agrikultura po ay nagmula sa salitang Latin na agricultura noong 6000 BC. Ito ay nangangahulugang kultivasyon ng mga bukirin. Isa din ito sa pinakamahalagang kontribusyon ng panahong Neolithic, ang pagkadiskubre ng agrikultura. Tama! Yan ang sektor ng agrikultura. O yan ang agrikultura. Maraming salamat dahil naalala nyo pa kung ano nga ba ang tinalakay natin noong nakarang aralin. Dahil dyan, bigyan nyo ang inyong sarili ng Wow Amazing Clap. Alam nyo ba kung paano ang Wow Amazing Clap? Hindi po. So, ganito po yan. Magsitayo po kayo. So, gayahin na po ako. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, wow! Amazing! So, ito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! Amazing! So, ngayon po, magkakaroon muna tayo ng paunang gawain na tatawagin natin huli ko, hulaan mo. So, paano to? Meron ako dito ang bangka at may laman ng mga larawan. At pipili ako ng mag-aaral na hihila ng mga larawan at sasagutin ninyo kung ano ang nakikita nyo sa bawat larawan. So, meron pa ako dito ang bangka. Sino pa ang gustong humila? Sige nga po, Binibini. Ang unang litrato po ay maya-maya. Tama, maya-maya. Ang pangalawa ay Bangus. Bangus, mahusay. pangatlo, lapu-lapu. Tama, lapu-lapu. Pangapat, galunggong. At Tama, galunggong. panglima ay tilapia. So, maraming salamat at dahil nahulaan mo kung ano nga ba ang mga nasa larawan. Dahil dyan, bigyan nyo ang inyong sarili ng pakbet clock. Alam nyo ba kung paano ang pakbet clock? Hindi po. So, ganito po yun. 1, 2, 3, pak na pak. 1, 2, 3, bet na bet, pak, bet. So, kaya na po. 1, 2, 3, pak na pak. 1, 2, 3, bet na bet, pak, bet. So, yan po ang unang gawain. So, base sa pinakita kong larawan, ano kaya sa tingin nyo ang tatalakayin natin ngayong araw? Sige nga po, Binibini. Ma'am, ito po ay tungkol sa sektor ng pangingisda. Tama! Ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa sektor ng pangingisda. So, narito po ang ating layunin. So, maaari po bang basahin ng sabay-sabay? Layunin. Pagkatapos ng talakayan ng mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy kung ano ang sektor ng pangingisda, naiisa-isa ang mga uri ng sektor ng pangingisda, na ipapakita ang kahalagahan ng sektor ng pangingisda sa pangkatang gawain. So, yan po ang ating layunin sa araw na ito. So, ngayon magkakaroon tayo ng pangalawang gawain na tatawagin natin na letra ko, punan mo. Panuto. Meron ako
ditong kahon na papaikutin nyo kasabay ng tugtog at kung sino ang mahintuan ng kahon na ito ay siyang sasagot. So, bawat bilang ay may katapat na 2 letra. Sa bawat patlang ay may bilang sa ibaba. Punan ito ng angkop na letra para mabuo ang salitang nilalarawan nito. So, papaikutin nyo po ang kahon na ito. Teka lang. So, yun na po. Look in my eyes, searching it so wrong. I miss you right. Larawan ito. To love a million. Sige na po. Okay na po, ma'am. Maraming salamat. Tingnan nga natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Maaari mo po bang hilain, tanggalin ito para makita natin kung tama ba ang inyong sagot, Tama. Ang kanyang kasagutan ay municipal. Ang pangalawa ay commercial. Ang pangatlo naman ay aquaculture. So, ito ay isang uri ng pangingisda na nanguhuli sa loob ng sarili nilang bayan. Ang kanyang kasagutan ay municipal. Ito ang uri ng pangingisda na gumagamit ng malaking barko para makapanghuli ng isda at iba pang yamang dagat. Ang kanyang kasagutan ay komersyal. Tama. Ito ay isang uri ng pangingisda na nakatuon sa pagpapalaki at pag-aalaga ng mga isda. Ang kanyang kasagutan ay aquaculture. So, magaling. Sapagkat nasagot niyo ng tama ang ating gawain. So, ngayon, mas lalo pa natin alamin kung ano nga ba ang sektor ng pangingisda at ang 3 uri nito. So, maaari mo po ba ang basahin binibini ang sektor ng pangingisda? Sige nga po, binibini. Ang sektor ng pangingisda, ito ay isang bahagi ng sektor ng agrikultura na tumututok sa pagkuha, pagpapalago at pagproseso ng mga isda at iba pang yamang dagat. Kasama dito ang mga aktibidad tulad ng pangingisda, pag-aalaga ng isda sa palaisdaan at ang pagproseso ng mga produktong dagat upang maging pagkain o iba pang produkto. Mahalaga ang sektor na ito sa ekonomiya dahil pagbibigay ito ng pagkain, trabaho at kita sa komunidad, pati na rin sa kalusugan ng mga tao. Maraming salamat po. So, ang sektor ng pangingisda is napakahalaga sa atin, lalong-lalo na yung mga nasa baybaying dagat dahil ito yung pinagkukunan nila ng pangunahin nilang pangangailangan. So, napakahalaga nito sa atin. Ano nga ba ang 3 uri ng pangingisda? Una po is ang pangingisda komersyal. Binibining Rivera, maaari mo po bang basahin? Pangingisdang komersyal. Ito ay isang uri ng pangingisda na isinasagawa upang kumita o magnegosyo. Sa ganitong uri ng pangingisda, malalaking bilang ng mga isda ang nahuhuli gamit ang mga makinarya at kagamitan na may kakayahang manghuli ng isda sa malaking lugar at malalim na bahagi ng dagat. Ang layunin nito ay para magbenta o ipamahagi ang nahuling isda sa merkado o industriya ng pagkain. Maraming salamat po. So, halimbawa po ng pangingisdang komersyal ay ang mga malalaking barko na ginagamit sa panghuli ng isda at dinadala sa merkado, kagaya na lang ng mga pabrika ng sardinas, dinadala nila ang kanilang mga nahuli sa pabrika nito. At ang pangalawa ay ang pangingisdang aquaculture. Ano nga ba ang aquaculture? Binibini, maaari mo po bang basahin? Ito ay isang uri ng aquaculture na nakatuon sa pagpapalaki at pag-aalaga ng mga isda sa mga kontroladong kapaligiran
pag-aalaga ng mga isda sa backyard. So, halimbawa po dito yung pag-aalaga ng tilapia, hito, at mga iba't ibang uri ng isda po. Kasama din po dito yung mga halamang pandagat kagaya ng mga seaweed po. At ang panghuli ay ang pangingisdang municipal. Binibini, maaari mo po bang basahin? Ito ay isang uri ng pangingisda na isinasagawa ng mga mangingisdang lokal o mga maliliit na mangingisda sa mga puok dagat na malapit sa baybayin ng mga katubigan ng munisipyo. Karaniwan, ito ay para sa sariling consumption o para sa lokal na kalakalan at hindi para sa malaking komersyal na produksyon. Ang mga kagamitan at barko na ginagamit sa pangingisdang munisipal ay maliit kumpara sa mga ginagamit sa pangingisdang komersyal. Maraming salamat po, Bingbing. So, ang pangingisdang municipal is halimbawa dito is yung nasa Buhili, Batuli. Yung mga ginagamit nila is mga bangka lang, hindi kagaya ng pangingisdang municipal, commercial, ay mga malalaking mga kagamitan. So, dito po sa municipal is mga bangka lang, may maliliit lamang. So, yan po ang tatlong uri ng pangingisda. Ngayon, magkakaroon tayo ng pangatlong gawain na tatawagin natin na acrophone. So, paano to? Meron ako ditong kahon na papaikutin nyo at bubunot kayo ng kung sino ang makakuha ng salitang pangingisda ay siya ang unang pangkat. At kung sino naman ang makakuha ng kahalagahan ay siya ang pangalawang pangkat. So, para po lubos yung maunawaan, para po may gabay kayo sa inyong output, narito po ang gabay sa pamantayan. Maaari niyo po bang basahin? Gabay sa pamantayan, description, puntos. Detalye ng malikhaing pagganap, 50%, husay sa presentasyon, 30%, kooperasyon, 20%, kabuuan, 100%. So, yan po ang inyong gabay sa inyong output. So, dahil po dyan, ikaw na po ang unang pangkat at ikaw po ang pangalawang pangkat. Ang unang pangkat po is gagawa ng acronym ang salitang pangingisda. At ang pangalawang pangkat naman po ay gumawa ng tula na nagpapakita ng kahalagahan ng pangingisda. Meron lamang po kayong 1 minuto para gawin ang gawain na ito. Simulan niyo na po. Tapos na po ba? Opo. Maaari na po kayong magpresenta ng iyong gawa. Sige na po, Bingbing. Para sa paunang pangkat. Pangingisda. P. Pag-asa ng tiyan pag wala ng ulam. A. Ang lambat ng sandata sa laban ng ulam. Ngiting tagumpay kapag may huli. Galit sa dagat pag poro butete. Isang tambak ng bangus. Jackpot yan. Tali. Ninginig sa lamat pero sige pa rin game. Gabi-gabing dasal, Lord, wag po sanang masiro. Iba rin ang saya pag ang isda'y hero. Swerte lang may ipon, bonus pa ang alimango. Di bali ng sunog, basta't may pritong tilapia sa plato. Ayan ang buhay, pangingisda, simpleng saya, puro astig, kasi ulam mo'y galing sa dagat pa. Maraming salamat po. Pangalawang pangkat po. Para naman po sa pangalawang pangkat ay isang tula. Pamagat, sa gitna ng alon. Sa gitna ng dagat, katahimikan ng tanaw. Bangkay lumulutang, pag-asa'y sumasayaw. Si amay naroon, lambat ay bitbit. Bawat buhol nito'y sakripisyong malalim ang iniipit. Hindi alintana ang init o ulan, basta't may mahuling isda sa laman. Pagod ay tinitiis, kabay nilulunok. Dahil sa tahanan, gutom ay sumusubok. Ang kanyang kamay, magaspang at sugatan, ngunit sa hapag, isda'y masarap na ulam. Hindi lang pagkain ng kanyang inaambag, kundi dangal, pagmamahal at buhay na tapat. O kay dakila ng mangingisdang ama, tahimik na bayani ng bawat pamilya,
Kaya't dagat ay ingatan kanilang tahanan upang ang bukas ay huwag mawalan ng kabuhayan. Maraming salamat. Maraming salamat po. Dahil po dyan, bigyan ninyo ang inyong sarili ng wow, ang galing-galing clap. So, tumayo po ang lahat. So, ganito po yan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing-galing. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing-galing. So, maraming salamat po. So, ano ang kahalagahan ng pangingisda sa pang-araw-araw na pamumuhay? Sige nga po, Binibini. Ang pangingisda po ay mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay dahil ito ay pangunahing pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan para sa maraming tao. Nagbibigay din ito ng nutrisyon at suporta. Maraming salamat po. Ano ang inyong natutunan sa ating paksang tinalakay? Sige nga po, Binibini. Natutunan ko po na mahalaga ang sektor ng pangingisda sa ating ekonomiya at pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po dahil may natutunan kayo sa ating paksang tinalakay. So ngayon po, dahil may natutunan kayo, magkakaroon muna tayo ng maikling pagtataya. Paano to? Kumuha ng papel at isulat sa patlang ang salitang isda kung tama ang inyong sagot. At dinamitan naman kung mali ang pahayag. So, narito po. Ang pangingisda ay ang paghuhuli ng isda sa pamamagitan ng pagniningwit at pagbibitag. Pangalawa, ang sektor ng pangingisda ay walang bahagi na ginagampanan sa ekonomiya ng bansa. Pangatlo, ang pangingisdang pangalakad ay gumagamit ng malaking barko upang makapanghuli ng isda at iba pang yamang dagat sa karagatan. At ang pang-apat, ang pangingisdang pang-munisipyo ay panghuhuli ng mga yamang dagat sa labas ng bansa. At ang panghuli ay ang aquaculture ay nagpagsasaka ng mga organismong aquatiko o pantubig katulad ng mga isda, crustaceano, mollusca at mga halamang tubig. Tapos na po ba? Opo. Kung tapos na po, narito po ang inyong takdang aralin para bukas. Basahin niyo po ng Takdang aralin, panoto. Isulat ang mga sumusunod na katanungan at sagutan ng mga ito. Ano ang sektor ng industriya? Magbigay ng subsektor ng industriya at ipaliwanag ito. So, yan po ang inyong takdang aralin at ipasa bukas. Yun lamang po at maraming salamat. Hoping na may mga natutunan kayo sa ating tinalakay ngayong araw.